Doon. In terms of Hindi na yan. political move. Tapos, That was diba, a major boo-boo. linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos Yeah. anong ginawa? Nako. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Something special. Ang sagot naman dyan ng ating mga kababayan, kung ang banat mo ay something special, baka hindi ka lang nakapaghugas kaya kung ano-ano nakaamoy mo. Maghugas ka kasi. Nako, nakakaamoy daw ho ng malansa itong si Auntie Claire dyan sa paglabas ng 18 na ex-marines na yan na kung saan muli hong nakaladkad ang Malacanang dito sa napakalaking iskandalo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang masasabi ho natin dyan, kung nakakaamoy ka man ng malansa, Auntie Claire, baka nakalimutan mo lang manghugas. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang interview nitong si Atty. Rowena Gonzon sa ating iniidolo na si Prof. Malutigia. Palakpakan ho natin, ibang klase. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Alin ba ang uunahin natin? Etong sagot ni Auntie Claire dito kay Senator Mike Defensor o itong interview nitong si Atty. Rowena Gonzon dito kay Prof. Malutigia. Itong si Prof. Malutigia, ito, mark my word, ha? Sa 2028 election, siya ho ang pinaka-relevant na political strategist, political analyst ngayong mga panahon na to. Siya lang ho. Bakit? Bakit? Siya lang ho ang katangi-tanging political strategist, analyst na kung saan kaya niyang batikusin etong si Marcos Jr. at kaya niyang siyasatin ang mga ginagawa ni VP Sara. Kaya wag ho kayong magtataka kung mayat maya sa 2028 election, makikita nyo ho etong si Prof. Malutigia. Maging tayo sa PH Update, kung tayo papalarin, no, mapagbibigyan, gusto ho natin makahuntahan yan si Prof. Malutigia dahil gusto ho natin papirmahan ang ating chance sa kanya. Dahil idolo nga, di ba? Eto na ho mga kababayan, dito ho muna tayo kay Auntie Claire. Ang pinaka-paborito nating salita na sinasabi niya pagka matatapos na presko niya. Handa na akong tumanggap sa inyo mga katanungan. Game! Po mula kay Tina Maralit, Manila Times. Matindi to, matindi to. Good afternoon, Yusek. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this? Mike Defensor, Mike the known Defensor. Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan. Anyari! Anyari! Teka lang ko, ayusin. O yan, tuloy Wonder natin. Boy. Wonder Boy, yan. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Nako. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Something special. Ang sagot naman dyan ng ating mga kababayan, kung ang banat mo ay something special, baka hindi ka lang nakapaghugas kaya kung ano-ano nakaamoy mo. Maghugas ka kasi, hindi nadadala ng foundation at pulbo o hawi ng buhok yung pagiging malinis. Kadiri ka. Ante, malansa ba? Kung malansa, maghugas ka. yan ang problema. Hindi nyo naman kami masisi dito sa social media kung bakit hindi namin kayang tanggapin ng seryoso yung mga sinasabi nyo kasi mantakin nyo, ang tagal-tagal na niyan. Nag-speech niya siya na mahiya naman kayo. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin nangyayari. Ibang klase talaga to si Ante, oo.
follow-up lang po. With Yan, that said, do you see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC, given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators? Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Next question po from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good afternoon, Yusek. Naglabas po ang National Union Party ng statement na sinasabing hindi sila Nako, parang hindi ata maganda ang kahihinat na itong tanong na to ni Calvo. Taga-Tribune to eh. Parang hindi ata maganda ang kahihinat na nitong si Calvo. Ha? Yung NUP, pagka ako kasi yung partido, nagsalitaan ng gano'n. Ibig sabihin, ops. Dumidistansya na kami sa mga kabalbalan nyo. boboto pabor sa impeachment ni VP Sara unless may compelling new evidence emerges during the hearings. Alam na po naman po natin na ang NUP ang ikalawang pinakamalaking political party sa Kongreso. Reaction po. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung decision nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. And ma'am, nananatili po ang substantial ang numero ng mga aliado ng presidente sa Kongreso. Huwag nating isingit, ilagay sa issue ang numero ng Pangulo sa House of Representatives. Ang Pangulo po ay bumabase sa proseso at sa ebidensya. Kung ano po yung makikita nilang ebidensya, yun lamang po ang kanilang isulong. Next question po, Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Does the President support the DBM's proposal to cap unprogrammed appropriations at 3% of the national budget? And has the President given specific instructions to the DBM on this matter? Actually, inalam po natin yan mula mismo sa DBM at sa ngayon po ay nasa pagdadraft pa lang sila ng Philippine Budgeting Code. So, minarapat ko na po na kunin mismo mula sa DBM ang kanilang katugunan patungkol sa nasabing issue. And I will read. Nako, The yan Department na. of Budget and Management is Ang problema dito, nasa ano sila, PCO, nasa communication ho sila. Kasi ang problema yung pagko-communicate, doon ho talaga sila pumapalpak eh. Especially paano naging undersecretary itong si Auntie Claire at maya siya sumasagot sa mga katanungan ng mga media sa Malacanang. Gayong wala ho siyang napapaliwanag ng maayos, wala ho siyang nasasagot ng maayos, puro intriga ang ginagawa nila. Sabagay, sa gayong paraan talagang ang laki ng tulong niyan para ika nga lalong tumaas ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Approve. Sa ano na yan, approve sa atin si Auntie Claire, no? Yung pagtulong niya sa sambayan ng Pilipino na talagang tuloy-tuloy nang gumupo ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Hindi lang ho kasi ngayong mga panahon na to, hindi lang ho approval at trust rating ni Marcos Jr. ang talagang nananamlay. Pati katawan ho ni Marcos Jr. talagang namamayat ho. Kahit saan ho natin anggulong tingnan. Iba ho kasi yung napicturan lang, naangguluhan lang. Iba yun eh. Iba naman yung talagang naglalakad ka, nakikita na para ka ng patpatin. Naku, malaki problema mo dyan, Brad. currently in the process of drafting the administration's proposed Philippine Budgeting Code, which is intended to institutionalize key fiscal reforms, including clearer parameters governing the level, scope, and conditions for the release of the unprogrammed appropriations. A central policy intention under the proposed reform is to ensure that unprogrammed appropriations are confined to a limited and clearly defined purpose, thereby preventing its use as a broad or discretionary funding mechanism and enforcing fiscal discipline. The draft measure will be submitted for review by the economic team, the executive secretary, and ultimately the president. As such, the matter remains under policy development and interagency consultation.
As a matter of fiscal policy direction, the DBM's position is to adopt a more prudent and disciplined approach by setting the level of unprogrammed appropriations at a rate level, or rather rate lower than 5% of the total national budget based on historical data and fiscal trends. The precise threshold, however, will remain subject to further deliberation and the President's approval in the context of the proposed budgeting code. Thank you. Yusek, follow-up lang. Nabanggit niyo po re-reviewin ng economic team. May timeline na po dito. Kapag ka po na ibigay na po itong draft at sa ating pagkakaalam, sinabi po ng DBM ay minamadali po nila ito. And yung rate lower than 5%, the President supports this. Yes. Thank you po. Susunod na tanong po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, the ICC has granted request of former President Rodrigo Duterte to skip the detention hearing on Friday. From the point of view of Palas, gaano po kaimportante yung presensya ng dating Pangulo sa mga pagdinig na gaya nito? Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. Kasi mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, naninindigan pa rin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang jurisdiction sa kanyang katauhan. Itong mga puti, mga banyagang, itong banyagang korte na to. At tayo, ganun din ho ang ating tayo dyan. Dahil yarin lamang nandun na siya, wala na siyang magagawa. Pero hindi ako mag-a-appear dyan. Kasi yung appearance parang ina-acknowledge mo na, sige, magpapasailalim ako sa inyong Kumbaga wala na lang siya si Tatay Digong. Nandiyan si Atty. Kaufman, didepensahan siya. Pero ang bottom line dito, hindi pa rin nagpapasailalim itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon itong walang yung International Criminal Court na to. May kaugnay na tanong po si Ivy Reyes, bilyonaryo. I see. Yusek, Malacanang has been actively calling for accountability and transparency, but until now, there's still no news if the government's eyeing a return to the Rome Statute. Ano pong update dito? At kung may reservations po ang administrasyon, ano po yun? Sa ngayon, hindi po natin nakausap ang Pangulo patungkol sa ICC, sorry. Tungkol sa ICC. Ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago, hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. On another topic po, may update po ba sa appointment ni Secretary Lotilla? Sa ngayon po, mamaya bibigyan ko po kayo ng update at hindi pa po sa akin nabigay. Yung pinaka-latest po. Pero just like last time po, ganun pa rin po yung information niyo? Yes, wala pa rin po tayong update sa ngayon. Most probably, later, I will give you an update. Follow-up po, ICC, si Chona Yu, DZRG. Yusek, quick follow-up lang doon. What are the factors that the President may consider of rejoining the ICC? I cannot give any categorical answer on that because he has not discussed anything about the rejoining the ICC. Maybe I will try to discuss this matter to the President this afternoon. Last question po, Ian Cruz, GMA. Hi, Yusek, good afternoon. Yusek, yung follow-up lang natin tungkol dun sa nangyari sa NLEX na binabanggit nga ni Secretary John Vic Remulla na kailangan mahinto yung paggamit ng 4 lanes pag nagko-convoy si Governor Fernando. Ano po ang update ng LTO dun sa kanilang investigasyon?
Nagsalita na po kasi rito ang si Sec Dave patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda pong maitanong to mismo sa LTO. Ma'am, may binanggit din si Montulfo, yung columnist po natin, na sinasabi po niya na kaya daw hindi nakakalabas si Governor Fernando ay binugbog daw ito ng mataas na opisyal. Pero definitely, hindi daw po ito ang Pangulo o mga member ng Presidential Security Group. Ano po ang inyong impormasyon ukol dyan? Wala po tayong impormasyon dyan. Kung kanya po galing Grabe, ang ganda ng ngiti nitong si Auntie Claire. Meron kang alam, Auntie Claire, ichuchu mo na sa amin yan. yan, mas maganda po sa kanya po inyong itanong. Wala po tayong impormasyon patungkol dyan. Thank you, ma'am. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. Inuuna kasi yung yung puro postura, puro forma. Yan ang problema ho natin dito sa bansa na to. Wala na ho silang ginawa kung hindi pumorma, di ba, pumustura. Wala naman ho silang nasasagot. Puro magagandang angulo ng camera, puro yung ang tawag dito, yung magagandang lighting. Siya ang ginagawa nila dyan sa TCO eh. Pero yung substance wala eh. Puro forma eh. Auntie Claire, galingan mo na sa sunod. Ano na yan? Last mo na. Pinagpalit lang ho natin ng pwesto. Dito ho tayo kay Prof. Malutikia. Game! At sa kabisi niya ay talagang naisingit ito. Pakinggan muna natin yung credential nito si Prof. Malutikia. Okay? Pakinggan muna natin. Game! Pati dito. Game. Magandang hapon po. Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod dito sa Usapang Matino. Andito po tayo ngayon. We are very honored at sa kabisi niya ay talagang naisingit ito ng aking kaibigan na si Professor Malutikia. Hindi na po siya sa iba sa atin. Lagi na po siyang na-interview dito at sa ibang network. Si Prof. Malutikia ay may master's degree sa UP, sa Master in Public Administration, at may master's degree din po siya sa George Washington University sa degree na Political Management. Welcome, Prof. Malu. Welcome. Ay, salamat ha. Salamat sa paanyaya. Magandang hapon, magandang araw sa iyong mga tagapakinig at nanonood. It's a pleasure to be here. Thank you. So, Prof. Malo, let's get down to business right away. Itong declaration ni VP Sara na tatakbo siya as president, anong ibig sabihin nito? Well, yan ay nagpapahayag lamang ng kanyang intensyon para sa 2028. Dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant rather, she is now converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Guanzon, yung field, pumapasok ngayon dun yung kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na mga nag-uusap daw mga congressman ayaw na nilang pumirma. Kasi baka daw marisbakan sila. Oo. Tama sa yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yun ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Senado. Unlike before. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado.
Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman natin yan, pag walang quorum, mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So, hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano pong pagkakaiba ng fourth complaint? Yung 4th ay tungkol lahat sa bangko. Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday. Para mabuksan. Para mabuksan. Yes. Oo. So, in other words, it's an indirect hit. Para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi naman accountability, politika talaga ang kanilang direksyon. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Saan ka makakita na para lang kunyari na hindi naman siya lang, ay may nag-file din ng kaso impeachment kay Bongbong Marcos? Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes, which they do not have. Hindi ba? At mahirap ang 16, kasi makikita mo yung math. Ang akala yata nila, pag naminusan ng 3 dahil dyan sa flood control projects, yung 2/3 liliit. Hindi. Ang Constitution nakalagay. Ang Constitution nakalagay na dapat 2/3 siya ng total na 24 na senador. So, 24, ang kailangan makakuha ng 2/3 ay 16. So, sa ngayon, binibira niya lagi si Leandro Leviste. Ano kaya pakiramdam ni Senator Loren Legarda dyan? Kasi nasa majority siya. Di ba, isa sa 15. Doon sa 9, ang object nila, alsin yung 3 pa, alsin si Bato, si 4, si Go, 5. Pero mali ang basa sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang sinasabi of all the sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang sinasabi of all the 24. Yes. Whatever happens, they must get 16 votes, which right now, it looks like they cannot. Cannot, So, everything here is now political. Because they know that they cannot reach 16, and yet, itutuloy nila para pabuksan yung bank accounts, possibly even freeze her bank accounts. But now their problem is the Vice President has declared. Alam mo, yung maagang paghayag ng intensyon, malaking bagay yan dahil may hahanda mo ngayon ang partido. Alam naman natin wala siyang partido. Ang pondo, alam rin natin kulang si BP Inday ng pondo. Ang organisasyon sa baba. No? Napakahalaga niyan 3 para yung kanyang competitiveness ay pwedeng ma-extend sa 2028. Doon sa, usually kasi 18 months ang preparasyon ng national campaign. Kung 18 months, December 2026 siya maghahayag. Ngayon, napaaga. So, merong 10 months na aayusin mo lahat ang mga problema sa organisasyon. In the meantime, she's subject to attacks. Yes, but alam mo yung subject to attacks, ang parating ang sinasabi ni... Ever since naman 2022 pa, 2023, di ba tinapon na ang sink, tinapon na ang bahay, ano pa ba naman ang itatapon? So, ako, again, yung ginagawa dati ni Presidente Digong, sinabi na niya ang buhay niya, lahat ng pangit, lahat ng problema niya sa buhay. Pagdating ng eleksyon, wala ka nang ibabato. Ngayon, gano'n ang nangyayari. Pero, on the other hand, dun sa mga kalaban,
mapipilitan ngayon si administrasyon na sandali lang, kailangan akong pumili ng kandidato ko. That's true. Una yan. And BBM's problem is he doesn't have a candidate yet. That's one. At pag nagkaroon ng kandidato, pag nag-anoint ka, hindi ba yun kiss of death? Kung ang Oo. numero mo ay ganyan. O, ang pangalawa, pagdating mo naman dun sa so-called opposition, bakit ko sinasabing so-called opposition? Hindi mo sila naghahayag na anti-Marcos sila. Sina Rizal Yan yung Tibero. pink, Oo. yung dilaw, at saka makabayan. Di ba? Lahat sila tahimik pagdating kay BBM. So, sino lamang ang natatanging anti-Marcos bloc? Hindi ba si BP at lahat ng mga kaalyado niya? Correct. So, dun kung i-contrast mo ngayon yung opposition, dun pa lang talo na eh. Kasi sa usaping 1.5 trillion to 1.9 trillion, ano sinasabi nila? Tahimik sila. So, wala silang BBM resign. Samantalang dito, consistently, saan napunta ang pondo, sinong nagbulsa, dapat may pananagutan. Correct. Ito naman sa kabila, yun, medyo maghahanap ka lang talaga ng tao, wala naman silang nakikitang maitatapat, no? Talagang suicide yun sa kabila. Ang problema lang, attorney, alam mo naman ito, hawak nila COMELEC. Correct. At So, marami silang pera. maraming Hawak nila pera. mga congressman at May mayor. makinarya. Di ba? Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid. Yeah. Ang problema, hindi porket tumawid ka, ay kay aakapin at tatanggapin ka agad. Kasi tinatanong, may allocable ka ba? Meron ka bang proyektong ghost? Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyurin mo yan. Pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat. Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference, Attorney Guanzon, is si BP Inday may 30 to 35% ng total registered voters. Yun yung tinatawag na the enduring Duterte base. Right. Yung But in the kalaban- time of Digong, he also Yung enduring ho, tayo yun. Tayo dito sa PH Update. Yung tipong kahit na anong banat kay BP Sara, hindi tayo maliligawan. Ika nga, done deal na sa atin ng 2028 presidential election. Si BP Sara na ang ating boboto. Kahit ano pang ilabas nila laban dito kay BP Sara, kahit ano pang paninira, ika nga nakaset na ang focus natin sa kanya na maging presidente sa 2028. Kayo yun, ikaw yun. Kaya naman kung isa ka sa mga 30 to 35% na voter base dito si Vice President Sara Duterte. I-share mo na tong video na to. had a few governors only. Yes. So, sanay sila na outlier, sanay na underdog. Tsaka kami mga Bisaya, sanay kami na underdog eh. So, Fighter mga Bisaya. So, pakiwari ko, yun ay isang endearing quality ni BP Inday. Pag tiningnan mo lahat ng survey, kahit sinong survey firm, ang Mindanao makes her buoyant, no? Hindi pag bumabalik uli. So ito, halos saan ka naman nakakita ng survey na 70%, 80% ang Mindanao para sa kanya. Yeah, weak lang siya sa Calabarzon. Yan, yung sa Luzon, Luzon. 'di ba? Pero La Union, may ganyan. sputtering ng green sa Luzon. Kailangan lang siguro bisitahin, kailangan talagang i-court mo. No, at saka i-focus siguro yung anti-corruption talaga. Yun talaga. That is the campaign anti-corruption campaign talaga. To reform the government. For us to survive as a people, as a nation, for our government to even be on the plus side financially. Kailangan talaga we stop corruption. And that's the issue, number one issue in 2028. The disadvantage of BBM's candidate is may bahid. So tatanungin ka ng tatanungin, saan napunta yung pera? Sino ang mastermind? Yes. Kung hindi niyo yun sinasagot ngayon, magiging campaign issue yun sa lalo 1998. na walang nakukulong.
Precisely. Hanggang ngayon, si Martin hindi nakulong. Oo. Si Garjola hindi nakulong. Oo. Ang And kinulong lang nila, si Revilla. Si Revilla. No, that's Oo. not, parang yun lang kasing gusto nila ipakulong. Yun lang ang gusto, di ba? Kaya, Dahil sa Cavite. Oo. Pero sa survey ngayon, Prof. Malu, anong recent survey ng Publicus Asia? Dun Where sa- you are the chair. yung approval rating ni BP Inday, nasa high ng 50s. Approval. Wow. Ang kanya, Ang trust niya rating. nasa 30s, Taas, 40s. So, maganda yung numero niya, bumaba for a while, pero very resilient ang numbers niya, umaangat. So, Ang trust rating ni Bongbong, magkano? nasa 30, 28. Di ba 14? Oh, 14. Sa trust, Oo, 14. yeah, 14. Oo. Yeah. So, pag nakikita mo, yung trend, ang taas-taas noon, talagang sumasadsad. At hindi siya nakakabalik. Ang difference kay Inday, meron siyang blip, tapos umaangat ng konti, blip, tapos umaangat ng konti. Sino ang nagpapaangat sa kanya? Parating Mindanao. Kaya ang Mindanao, kailangan yung basagin kung gusto ng administrasyon. Pero paano mo babasagin ang isang Duterte sa sarili niyang baluarte? Tsaka, ang mga taong sa Mindanao at kami mga Bisaya ba, mga Cebuano, may identification connection Di ba? Na we would rather trust somebody who is from our region than someone who is from that region and has a record of corruption. Di ba? And cannot even explain. Yes, But yes. BBM cannot even explain this massive corruption in his government. And ang ayaw ko pa dyan, yung he looks like it's not a problem. Hindi naman Let's tayo, move forward. let's move on. Sinasabi ng spokesperson niya, paano kami mag-move on? Walang nakukulong. Tapos yung Sandro Marcos, anong sinasabi ngayon ng mga former security ni Saldico? May 5 maleta silang dinala sa Ilocos Norte. Ang problema talaga ni BBM at anyang kandidato is walang tiwala ang mga tao sa kanila. And I think, Prof. Malu, trust is really a number one standard ng voter. Oo. Diba? Ang trust kasi yan yung nagde-determine kung paano ka mag-convert eh. Meron kang preference, sino ang nagugustuhan mong iboto, meron kang awareness, kilala mo ba, karamihan naman yan universal. So awareness over trust is equivalent to your preference. Wow. So denominator si trust, alam naman natin yan sa math na pag mataas ang denominator, mas madali kang mag-convert. Yun yung currency ng politiko. Pag nawala ang tiwala, mahirap. Ito yung simpleng example kay Presidente. Pag nawala ang tiwala, mahirap mong ibalik. Paano ka nga naman magtitiwala? It's a hair follicle test lang, ayaw niya gumawa. You know, a very simple thing. It's a hair follicle test. Hindi magawa ni BBM. It shows that our suspicions are true. That he is a cocaine addict. Because you cannot just stop taking cocaine for a week and then it will be flushed down. Even in 3 months, it might not be able to be flushed down, unlike a urine test. And so, he has to do more than just, diba, photo op siya sa Naga, bigay siya 500 million dun sa museum, photo op na naman siya sa Negros, bibigay siya na naman ng 1 billion of our money. Of our money, nagbabayad talaga tayo ng tax, lalo na yung VAT na yan, mga hihirap ay nagbabayad ng tax. Kaya, Bongbong Marcos has to do more than just give us band-aid solutions. And obvious ba mga kababayan na he's a lame duck? Have you ever seen a president na after in less than 3 years ay hindi na siya ang political front runner and sinaksak niya yung vice president niya and the people sympathized with her. So BBM has a serious trust problem and he doesn't seem to care. Yes, and just a reflection of the use of the drug, it shows in the decision-making process eh. Right. One time you're north, then suddenly you're east, suddenly you're west. So pag tiningnan mo yung stability in terms of policy,
ano ba talaga tayo? Hindi natin maintindihan kung yung larong ginagawa at kung minsan nagdesisyon na sa cabinet level, pagkagising bukas, iba na naman. At tinan mo yung China, di ba? Una niyang pinuntahan, China, start of the year in 2023. Yeah. Oh, tapos biglang pivot 360 degrees sa Amerikano with EDCA. Okay. Oo, yeah. Tapos every time na may New Year celebration, yung wife nandun. O kahit sa Chinese embassy. Oo, kaya ikaw magtataka ka, ano ba ito? Tapos may signaling na minumura, may signaling na persona non grata, may signaling na... So kung ikaw ay talagang on top of your job, sasabihin mo, sandali lang, huwag kayong maingay kasi ako ang architect ng foreign policy. Walang ganon. He also did that to former President Digong Duterte. Di ba? May statement siya na, I will not. We are a sovereign country. Yung sa ICC. We will not. Diba? Ba ganun si Bongbong? I will not. Gayang-gaya mo. I will not. We are a sovereign country. We will not surrender our citizens. Ganyan. Anong ginawa? Ano nangyari? Di ba? Ano ginawa niya? Pinagplanuhan. Nakita natin sa revelation ng mga Marines kahapon, may pondong binigay. Lalo na doon sa ICC pumunta dito. Lahat ng meeting is a private hotels. Hindi naman sa government. Walang tiningnan na data. Ilan lang ang selected na kaya ka magtataka kasi yung unang sabi ng ICC, sino ang mga magwi-witness? Bakit wala pa palang nagwi-witness? Ba't nyo tinangay doon? Di ba? So makikita mo, sandali lang, paano ka ba nag-decide? Bakit sabi mo, sovereign natin yan, paglalaban ko yan, tapos bigla mong pinadala? Pero doon siya nagkamali, ha? Doon. In terms of political move. Tapos, That was diba, a major boo-boo. linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos anong ginawa? He just made Digong a martyr. Yes. Diba? And if he dies there, God forbid, Ay, VP Sara will win by a wide margin. Kasi tatlong senaryo yan. Maibalik, siyempre, kasama sa kampanya, matindi rin. Hindi maibalik, ay, matindi rin dahil yung anak, di ba? Tinan mo ang ginawa siya, pati tatay. Pag namatay doon, lalo na. naku, Bing. Lalo na. Kung yung kay Cory, ganun lamang, nagsasakit, nanalo ang anak, Dahil wala namang kaplano-plano si Pinoy. Yes. Itong kay Inday Sara, talagang mahihirapan sila dyan sa ginawa nila. Plus ngayon, talagang may balwarte. May balwarte. Mindanao and Eastern Visayas. Cebu, Bohol, Dumaguete. Central, Central Visayas. Kaya ang parati kong sinasabi, siguro yung preference, she will have to earn that kasi race eh. Pero in terms of balwarte, sino bang may solid base? Sa lahat ng mga kandidato, wala akong nakikita may solid base. Siguro si Ilocos is Robredo. not even Bongbong's now. It's Aimee Marcos and El Chavit. Si Robredo siguro sa Naga. Pero dahil clannish rin ang Bicolano, kung bumoto from Raul Roco to other kwan, pwedeng competitive. Pero iba rin sa Sorsogon. pag pinagtapat mo sila, sandali lang, ano ba ang governance model? Parati nilang sinasabi, itong si Robredo, walang COA. Ito may COA. Ikaw naman galing ka sa COA, 'di ba? Nagkaroon sila ng ruling ng COA. So anong problema? Hina-highlight nyo lang na gustong palabasin kasi na kurakot. Yeah, that's what I've been saying from the start. Why I opposed that first impeachment against VP Sara. I said that is not an impeachable complaint. Lalo na that COA now has rendered an unmodified opinion. Kasi sabi ko, pag hindi niya ma-liquidate yan ng tama, ipapasulit sa kanya ng COA. Di ba? At saka lang kung ayaw niya isulit, saka siya kakasuhan. But that's not betrayal of public trust. Because lahat sila may confidential fund. Si Bongbong, 4.3 billion ang confidential fund. Diba? Kung i-compare mo, at pag tiningnan nga natin yung confidential fund, kung saan ginamit, baka magulat tayo dahil karamihan illegal. Kasi naman secret yan Pagmalo. Nasa loob yan ng envelope Doon yan sa office. Naku, parang alam ko na ang pinakaunang kailangan trabahuin pagka naging presidente si VP Sara.
alamin natin kung saan ginamit ni Marcos Jr. yung kanyang confidential fund. Malaki-laki ho ito. Bilyonis ho ito. Hindi 125 million ito. Bilyonis ho ang confidential fund ni Marcos Jr. Pinang hit-hit niya, pinang pulburo niya, pinang travel niya. Wala ko tayong kaalam-alam. Confidential nga eh. Office of the Chair ng COA, binubuksan ng isang director assigned to that. So, kung gusto nila ng Malacanang na i-magic lang yan, bukas sara. Diba? Oo, magbukasan tayong lahat. Dapat, Makita diba? natin kung Sinasabi ko, sino ang nagpapakatotoo. Lahat ng may mga 1 billion and up, diba? Buksan nyo. Bakit hindi nyo buksan? Kasi politika. Political lang. I think, Prof. Maluha, the congressmen are losing wind. Sabi sa akin nga ni Senate President Soto, ako lang personal, I interviewed him Ako personal, commissioner, ano na ako ganyan, dami pang trabaho, you know, why focus on this? Pero pag umakyat yan sa amin Senado, wala akong magagawa, I have to do my job. Pero siya personal, he's losing wind. At saka siya ang That's important. presiding, di ba? Oo. Sabi ko kasi, is it not na ganyan-ganyan because of your statements, biased ka na. People are saying you're biased, so maybe you should inhibit yourself. When he inhibits himself from voting, they're less than 16 lalo. Yes, immediately. But I just raised it sa kanya para aware naman siya na kung ang Senate ay nagfa-function as judges, then they should be fair. Especially the presiding should be fair. Diba? Kaso, bitaw na siya ng mga salita. Diba? Kaya siya may contempt case Diba, ngayon. inatake pa ang Supreme Court. So sabi ko, they're saying that you're biased. Siyempre, he defended himself, but nakita ko na parang wala na rin siyang gana. Para rin si Senator Ping, di ba sabi niya, I will follow where the evidence would lead me. So ngayon, ang challenge, ngayon nagsalita itong 18 na Marines. May affidavit. At saka siya, dati siyang sunod ng pulis. General. Yung ba bubuksan nila uli yung hearing na pinapaikot niya yung committee report halos walang gustong pumirma dahil nga loaded yung report at Saka hindi pa tapos. hindi daw kasabot si Martin Luther King Romualdez. Wala daw evidence. Ngayong sinabi na yan, hindi ba yan evidence? Nagatid sa bahay. Di ba? Nagatid sila sa bahay. Ni mismo. Kaya sabi ko nga sa Facebook ko yung bang Homeowners Association ng Forbes ay hindi pa ba dito? Nababahala, that this is going to be a security risk. Hindi ba? At saka maganda ito. Noong una, si Gutesa, isang tao. Ngayon, 18. That's correct. Sige nga. Wow. Subukan nyo. Kaya, mabigat meron to. pang 10 na reserba. Meron pa ba? Meron pang 10. Hindi lang... Hindi pa lumalabas. Hindi lumalabas kasi tinitingnan nga kung paano i-handle itong 18. Oh my gosh. So, kuwan na sila. Malapit na sila ma-check. So ngayon nag-issue ng request sa Senate nag-move siya na investigate ng Senate itong declaration ng 18 si Amy Marcos. Diba? At ang plano ni Attorney Baligod, ang pagkakasabi sa akin, dadalhin daw ang affidavit sa ombudsman. Correct? Yes. At ang That's the next affidavit step. kay Senator Ping Lacson. That's correct. That's the next step. Tapos nung nalaman namin, sabi ko, bakit mo pa dadalhin doon? Sigurado naman tayong hindi papansinin. Well, if there's going to be a complaint, diba? Yes. For blunder, for graft, ganyan. Pero, hindi yun ganun kadali. Especially na yung ombudsman, obvious ba? Remulla yun Do you think that he will indict BBM? Yes. Diba? And when his brother may be the next presidential candidate of Bongbong Marcos. Wow! Mga kababayan, mainit po talaga. Ayun na nga mga kababayan, napakainit to ng talakayan. Nitong si Prof. Malutikia at nitong si Attorney Rowena Gonzona. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Hindi clear ha? Galing-galingan mo.